Higpit na ang seguridad sa isang clubhouse sa Cebu City para sa Thanksgiving party kay President-elect Rodrigo Duterte. Makibalita tayo live kay Alan Domingo ng GMA Cebu. Alan, kumusta dyan? Yes, Maki, mahigpit na ang seguridad sa Cebu Country Club kung saan gagawin ang Thanksgiving party para kay President-elect Rodrigo Duterte. Inaasahang dadalo rito si Duterte ngayong gabi. Bukod sa Country Club, magkakaroon din ng Thanksgiving party sa Adnama Building sa North Reclamation Area sa Mandaue City at sa Lapu-Lapu City. May mga pulis na idineploy sa loob at labas ng nasabing venue. Maaga pa lang, marami na ang nagbabantay ng mga pulis sa Cebu City Police Office. May mga naka-standby ring truck ng Bureau of Fire Protection. Pinagbabawalan ang mga media na makapasok sa venue. Pero napag-alaman ng GMA News na kanina, pinapasok pa ang mga member ng golf club para makagamit ng ibang facilities nito. Maki, nandito ako ngayon sa may gate ng Cebu Country Club kung saan idadaos ang Thanksgiving party maya-maya lamang mga alas 6 ng gabi na aasahang dadaluhan ni President-elect Rodrigo Duterte. Pero off-limit ito, Maki, sa mga kasamahan natin sa trabaho, sa media. Ito nakikita natin ngayon. Dito lang tayo pwedeng makapag-abang kung sino ang mga bisitang dadalo sa naturang Thanksgiving party, Maki. And napaglaman din mula sa organizer na napaka-intimate yung Thanksgiving party kaya't hindi nila pinapayagan ang media coverage at inaasahang merong 300 na mga bisita ang dadalo mamayang alas 6 ng gabi, Maki. Yan ang latest mula dito sa Cebu City. Alan Domingo, Nagbabalita, Pilipinas. Alan, hahabol lang ako ng tanong. Yes, Maki. Clarify ko lang muna. So is it private o parang yung sa Davao na talagang street party? Ang naturang activity dito, Maki, parang more on private kasi mga campaign leaders lang ito at saka yung mga leader na mga organizers ng Duterte supporter. So, yan ang sinabi ng organizer. Parang napaka-intimate yung meeting nila ngayon dito sa Cebu Country Club, Maki. Okay. So, Alan, bakit sila dadayuhin ni incoming President Duterte? Deliver ba ang Cebu? Gaano kalaking boto ba yung nakuha niya sa probinsya? Maki, pakiulit ng tanong kasi hindi pa siya marinig. Sige. Bakit kaya dadayuhin kayo, di ba, after Davao? Bakit Cebu ang sinunod na dadayuhin ni incoming President Duterte? Malaking boto ba talaga yung nakuha niya mula sa probinsya ng Cebu? Okay. Yes, Maki, na sa mga previous statements ni President Duterte, ang Cebu yung naging turning point ng kanyang campaign. Kasi dito daw, especially the second debate, dito parang nakakuha siya ng maraming suporta at saka mahigit 1 milyon ang nakuha niyang boto dito sa Cebu. Kaya after Davao, dito siya. Ang next stop niya ay dito sa Cebu. Okay, kung halimbawa, usap-usapan lamang dyan, I don't know if you have this kind of information right now, pero after Cebu, meron pa kaya na pupuntahan si incoming President Duterte? As of now, Maki, limited yung information na nakukuha natin. So, hindi pa natin alam kung after Cebu, saan siya pupunta sa mga Thanksgiving na idadao sa kanyang mga supporters, Maki. Okay, Alan Domingo, maraming salamat.